So, na-feel ba ninyo ang presence ni Lord? Na-feel ba ninyo ang Holy Spirit nga namuhat sa inyong kasing-kasing? Namuhat diha sa inyong panimalay? Kinsa ba imong kauban diha? O dalaygon kayong buhay nga Dios? Melodia Papio Nasibog is watching from Davao, from Digos. O si Wawing Mihia Estabas watching ko diri sa palengke. Okay, hinay na kayo akong data te. Wa ka nag-ingon. Oy. Okay Loda nun ta. So, Wawing, okay lang Wing, paningkamot lang. At least makita mi nimo kung hinay lang ay lag hawa. Padayon lang tan-aw diha kay aron na enjoy, no? Watching from Agdao dias palengke. O gi-bless si Wawing sa dihang nag-respond siya sa tawag sa Ginoo. Weng, thank you kayo. CD Papio is watching from Digos. Maayong hapon diha kanimo CD. CG. CD. No, CD. Okay, Aluna Canyaris, praise God. Naminaw na po siya diha sa Bahada. Aluna Canyaris. Hi day. Okay, CD, maayong hapon diha kanimo watching from Bahada. Aluna Canyaris. Okay. Mary Grace Dakipil is also watching right now. Okay. Hi po, Pastor and Pastora. Good afternoon. Good afternoon po sa imo, Grace. And Ma'am Rose Alberca Maluba is also watching right now with us. Thank you for watching, Ma'am. From Obrero. Okay, magsuod na ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ang uluhan sa atong topic karon, the Word of God. The Word of God. Nasay ka ng connotation or subtitle below, Healthy Living in Year 2021. Unsaon nga magkaroon tag kanang maayo ug malipayon, maing lawas ug malipayon nga kinabuhi in the year 2021. And usa kini ka biblical review on the Dasera case. A biblical review on the Dasera case. Kakuan mo to kay Dasera, mga igsoon? Ay, Dasera. Christine. Katong bag-o lang nahimong nahitabo nga namatay dito sa hotel. Very kuan kay na siya karon, very viral, yeah. Well known or viral. O karon na himo siyang na connected tungod kay Bible month karon. Bible month karon. Pero magpasiuna ko og sulti nga kung mahisgutan man nato ang iyang pangalan ug ang hitabo, we are not here to judge ganino among ipaabot ang condolences sa ilahang pamilya because dili lalim sa usa ka ginikanan, no? Sa mga ginikanan o kaparyantihan ni Ma'am Desera, Miss Desera nga mahimong mawala ang ilang anak sa inyana kadali. Ug kabata, pila edad ato Pastor Bon? 22. Oh, 22. Imagine, 22 pa siya niya. Very promising kayo yung career. Guwapa pa jud kayo is a flight attendant. Oga pagkaswerte na lang yun. Taga Jensan. Wapay apo to. Bisaya kayo, taga Ato. Taga Jensan to siya. Kanya kuana dito po silingan na sila ni Pastor Hannibal Gilaran. Gi-interview si Pastor Hannibal, which is one of the pastors of the Assembly of God. Bisan pa gi-interview si Pastor Hannibal nga nasakitan po siya kay tungod kay ang iyang anak o kana si Christine. Barkada po na sila, kauban po sa school, no? Siguro classmate o schoolmate, no? Nya silingan po kayo sila, tapag balay. Perting tapada. Nya sakit po kayo na sa silingan, oy. Dili lalim. No? Mga pamilya na po na sila. Sige. Okay, to start with ang atong key verse na makita sa Matthew chapter 4 verse 1 to 4. Matthew chapter 1 verse 1 to 4. How to have a healthy living in the year 2021. Pastor Bonnie, kindly read Matthew chapter 4 verse 1 to 4. 1 to 4. Okay. Finish ya. Okay. Atong basahon kung naamoy Bible diha mga igsoon o please kung kini panimahon man gud ni panimahon, no? Naamoy ballpen o notebook diha, take notebook mo sa atong mga verse diri, sa atong mga sa topic o sa puntos, points, no? Atong basahon diha sa Mateo 4, 1 to 4. Okay? 1
1 to 4. Okay, unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Og unya gigutom siya. Og miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, anak ka man kaha sa Dios, himo ang pan kining mga bato. Mitubag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tawo mabuhi dili sa pan lamang kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. That is the word of God. Dalaygon ang Dios sa mga pulong. Now kini nga mao nga mensahe, how to live life to the fullest, alang kini kanimo igsuon ug alang sa tanan nga gusto, everyone who desires to live life happily and abundantly, kanang gitawag og long life with good health here on earth. Now gusto ba mo nga mabuhi nga maing lawas ug taas nga kinabuhi diri sa kalibutan? Now listen, because we are going to tell you how to have long life, how to live long life with good health. And especially kung ikaw igsuon usa ka born again nga Christian, usa ka magtutuog nangalagad sa Ginoo, if you believe in God, this message is for you because you are the follower of the Lord Jesus Christ. Dalaygon ang Dios. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Okay, as what I've said, this is a biblical review of the Christine Dacera case or life story. No judgment. We have condolence, no? Mibati ta sa ilang mga kasakit, sa ilang unang punto. Unsang imo ikasulti, Kuya Bon, Pastor Bon, sa Matthew chapter 4 verse 1 to 4. May tungod sa gitawag og pagtintal ni Ginoong Hesus. Okay, ang temptation dili lang si Ginoong Hesus gitintal, kundi kita na ay na maninintal sa palibot. So there is a sitwasyon sa ni Jesus Christ nga ang yawa buot tintalon si Ginoong Jesucristo, no? Dito sa desert. Sa desert, sa Kamingawan. Unya gisulayan niya si Jesus nga kining kung anak ka man kaya sa Dios, kining bato himo ang pan. So gitintal sa yawa si Ginoong Hesus tungod kay kuan man gigutom man ato si Ginoong Hesus, no, and the devil is planning to tempt Jesus to make a shortcut sa panahon nga gitintal siya, sa panahon nga siya napuasa. Napuasa, no? Kabalo man si Satanas nga si Ginoong Hesus tao. Unya kabalo si Satanas nga si Ginoong Hesus tao siya, Dios siya nga nagpakatao. And gusto niya nga shortcuton ni Ginoong Hesus ang iyahang katuyuan diri sa kalibutan pinagi sa paggamit sa iyang gahom. Ingon nga Dios sa paghimo aning pan or rather kining bato nga mahimong pan. He want to let Jesus to use the deity of the Lord Jesus Christ by turning the stones to bread. And that is Satan's way. But God's way is not like that. Busa unsay tubag ni Ginoong Hesus? Sayo nang ka, ingnon siya sa yawa, anak man kaha ka sa Dios. Himo ang pan kining bato. Pero unsay tubag ni Ginoong Hesus? Si Jesus mitubag. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. So nagreply si Jesus sa pulong sa Dios usab, no, the word of God. Now this is our topic for today, the word of God. Satan used God's word every time, kung imong tiwaso ng Matthew chapter 4, every time nga tintalon siya sa Ginoo, no, tintalon si Ginoong Hesus sa yawa, kuan ina-replyan siya ni Ginoong Hesus sa pulong rapod sa Dios. Now sa mubo nga pagkasulti, unsa imong masulti, Kuya Bon, about aning ang tao wala nabuhi sa tinapay lamang kundili sa pulong usab nga mugala sa baba sa Dios. Napakay idea na. Kamo igsoon, signa mo idea na. Okay, ang pwede mo apil-apil og comment, okay, no? Ang pangutan-o nato ang ni akaron diri nga absent man si Kuya Boy, why ba pangutanan? Si Kuya Boy wala ron kay murag na siya ministry nga importante kayo, dili gid mabiyaan.
So ikaw gyud mo tubagan ni ron. Ako itubaga di. Sige daw, No. okay. No, gihagit na to ang mga atong mga listeners, ang atong mga viewers na pwede mo ka-comment unsa ang pangutana kay aron makahibalo sila. Unsay buti pasabot ni Ginoong Hesus sa dihang miingon siya nga ang tao mabuhi dili sa pan lang kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. So diri mga igsoon, kining pan o pulong, kining pagkaon sa atong physical o pagkaon sa atong espiritual mga igsoon, usa ka na ka balansi. Subot pasabot nga ang tao dili lang day physical na Dili lang. spiritual. Oo, na po Correct, spiritual. amen. Lisod man po kayo nga di ka na mukaon kay sige ka na lagampo, sige ka na dayig, sige ka na nya porting payatan, kita ng ribs nimo. Basig makuyapan ka diha. So kinahanglan mo kaon jud pan. Kinahanglan mga igsoon balanse nga kinahanglan mukaon po kagamay. So in short, Oh? dili po. In short pud sabot kung tambo ka, pares nako nga puno kay ka sa mga grasya sa panalangin sa pagkaon. Ayaw po palabi. Di pud palabi pero mukaon jud. Mukaon ay. But at the same time, kinahanglan nga mukaon pug ka sa pulong sa Dios. Inya na ba na mga igsoon? Naaman ko ko'y amigo ba? Amigo nako. Kitsa man. Ayaw na lang. Ayaw na lang. No? Kuya Boy, may ngapon diya. Amigo nako ba nga kuan ka nang unsa ni? Sobrahan niya ka kuan ka active, very active sa kuan sa buluhaton sa Ginoo. Buluhaton ni simbahan. Oh nya, naa siya negosyo. Unya kuan siya kanang dili na mukaon. Tungod kay Lahi na po ng imo ha. physical na. Nya hantod nga kadugayan nga tungod sa wala na siya kaon, sige na kada adto kada lakaw ko niya ga speaking in tongues siya, nindot kayo. Pero kadugayan nga nabatian man ato nga birabiran magbungot ano nya payata kayo murag nadaot mo na hinungdan mga igsuon kung dili nato ibalansi ang atong So buti pasabot. atong kinabuhi diri sa kalibutan Okay, karon. diri na tututukan kaning tao nga nagkinabuhi bitaw siya nga nagtrabaho, nagkaon. Unya na nato hisgutan tong sige gwalis pulong sa Ginoo pero way kaon. Lain to nga topic pasabon. Basta Ang kay atong ato topic nagklaro karon, basig mo himo-himo pud mo ana ba. dili. Ang atong Dili, topic dili. karon mao nga magkinabuhi ta, no? Madagayaon, hala mo palit pagkaon. Pero tagaan jud nimo og una nga part sa imong kinabuhi ang pulong sa Dios. Seek ye first the kingdom of God. O kung atong gahinan laga hisgot to gamay tong nahitabo bitaw kay Desera, grabing inom nila kay New Year o katong New Year nagunsa mo igsoon. Nagunsa mo tong New Year sa may inyong nag-inom pod. Dalaygo ng Ginoo. Ang atong mga listener wala nag-inom siguro. Pero Joke lang ko kung na to. naamay nag-inom, hinaot nga wala mo nagpatuyang. Kato sila kay perting tuyang man. Murag wa man to yung dangay gikan sa hapon hanto magbuntag man to, no? Wala po Unya. ta. Basta naingon nga usa to siya ka drinking spree party. Usa to siya ka inom jud. Siguro inom. ang tibuok Pilipinas nakabonitor man aton, siyempre viral. Nakahibalo ang tanan ato nga nahitabo, no? Dili lalim. So buti pasabot nagpatuyang sila no. Akong dasig sa imong igsuon. Bisag unsa kalami siguro sa imong pagkaon, bisag ka unsa ka anindot ang inyong gibuhat nga enjoy kaayo ka, kinahanglan nga dili ka magpatuyang. Amen. Sobrang patuyang labi na kung naa kay gibati sa imong lawas, high blood ka or hina imong puso. Pag magpatuyang kag katawa, makuyapan ka. Ikamatay na nimo. Ug mao to ang nahitabo kang Christine Dacera, di ba? Sobrahang patuyang gani napamaning kaso ani naga ongoing man ni dili ko maghukom nga mao gyud ni ang inungdan nga siya namatay pero sa among tan-aw isa to siya nga naging trigger sa iyang kamatayon ang patuyang nga kalipay. Kunang kuan kanang kato nga panahon before pa nga nahitabo, enjoy kay sila. Ala enjoy, walay mo badlong nila. Inom, kaon, enjoy, katawa, buhak-hak. Uy dito. Nya, walay nagbadlong nila. Walay nakabadlong. Okay. So kana, pili man na dautan ang maglipay. Pero kinahanglan
mabinantayon ka o dili ka magpatuyang. Amen. That is the meaning og taphaw pa lang na napay lalom ana nga meaning nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang tungod kay natay kalag, natay espiritu, natay kinabuhing walay katapusan human sa kamatayon. Mo na nga ang tao angay mohatag yun og panahon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo ug ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Amen. Amen. Good afternoon to Rochelle Den Islemius watching right now From Chalumo. Talomo, and also to kinsa pa ni ay siya watching from Talomo si Rochelle Den. Okay, dalay ko ng Dios. Ikaduha nga punto. In order to live life to the fullest, have long life and good health with financial blessing is to read and obey the word of God or the commands of God. This is to our own benefit. Okay, kaning maminaw ganita sa pulong sa Ginoo, magkakinabuhi ta dugay, no? Dugay ta mamatay, magkaroon tag kinabuhing walay katapusan. Now I do not say na di pa to niya panahon, pero kung tan-aon magud nimo si Christine, porting bataa pa Pastor Boni. Amen. May glawas. Katawhanon nga pagkasulti dili pa to niya panahon. Bisag ako makaingon ko, dili pa to niya nga panahon kay siyempre murag yun, di pa niya panahon. Murag bag-o ra gyud sa ka-start sa iyang work, no, sa sa to siya, flight attendant. Flight attendant. Dili pa niya panahon. It's 23 years old, 25. 23 o 22 ana. Bata pa kaayo igsuon. Niya healthy, very active, naga-sports. For sure ang pagkaon na to diet jud kay ngano na sila sa usa ka industry nga bawal ang pangit or rather bawal ang magyaiya, no? Sorry to say sayang work. Sa flight attendant man gud dili na siya usa ka Smart. Kinalan smart, kinanglan very kuan ka, alert, something like that. So naanay mga certain set of lifestyle na gina-maintain nila. Pero siya tong panahona na matay siya sayo, murag dili kaayo ta kadawat. Murag dili pa niya panahon. Now usa ka hinungdan or paagi nga magkinabuhi kang taas, mao nga ikaw magkinabuhi nga imong sundon ang pulong sa Dios. Gusto ka ana igsuon? Ikaw, Pastor Boy Galieto is watching right now. Hi, hello. Maayong hapon, Pastor Boy Galieto is watching with us. Gusto ba ta nga magkinabuhing walay katapusan? Gusto ba ta magkinabuhi nga long life diri sa kalibutan? Usay mangutana ta ba? Ikaw, Pastor Boy, pangutan-unta ka para lingaw. Sa mga pangutana na? Gusto ba ka matug langit? Ha? Kamalo na siya sunod. Kamalo, gusto ka matug langit? Tubag. Siyempre. Ikaw. Itag langit. Ikaw, Ikson, gusto ka ba matug langit? Gusto jud kayo. Pero kisay gusto mamatay karon. Why gusto mamatay? Unya kay ang paagi mo atug langit mao ra man ang mamatay. So in short, ang tao gusto gyud magkinabuhi og taas diri sa kalibutan. Minom tag mga vitamins, mag-exercise ta, mag-diet, unsa pay buhaton para magiging good health. Mga plus. Plus. Kalabo plus. Buti pa sabot nga kung di nato na buhaton, magpatuyang ganitas tong kaugalingon. Mao nay giingon nga mubo. Napabay mubo sa mubo. Ana tinadyong gamaya sa imong kinabuhi. Busa ka mong naminaw karon mga kapatid. Labi na tong mga bata-bata pa. Ayon ninyo kanang dali-dali ang kinabuhi. No, sa giingon diri ni Brastro Boy. Busy. Dia ang mga bata. Mao ni ang ministry. Okay. Apostolic siya karon. Importante kay gina kay siyempre mga bata unahan gina dia. Walay problema at least dito tanaw. Wala diha. Diri. No. Diri. Daghang mo cellphone diri 20 ka buok galing niya. Okay, what are the benefits if you are reading and obeying the word of God? Mga igsoon, number 1. The Word of God is essential in the life of anyone, especially those who claims to be a follower of the Lord Jesus Christ. Unsay meaning anang essential? Kailangan. Dili ka mabuhi kung ikaw magtotoo ni Kristo, dili ka mag-exist padayon kung wala ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung ikaw Kristohanon, kung imong gidawat si Jesus as your Lord and Savior,
Kung ikaw relihiyoso, kinanglan ang pulong sa Ginoo sentro sa imong kinabuhi. Or else, kung dili na mao ang nahitabo, basin dili tinuod nga ikaw manununod or follower ka sa atong Ginoo. Kay ang tanang follower sa Ginoo nagasunod, nagabasa kag nagasunod sa pulong sa Dios. Amen, amen, no? Amen. Sister Juby Luar, amen. Amen. Okay. O may mga amen diri. Oy, amen daw mo be? Ate Shi, no? Balik ko dito sa kaluwasan, salvation. O ba? So, ang proseso sa kaluwasan mga igsoon, kung maluwas ka, adto kag langit, katong ipangutanan niyang gusto ka nang matay. O mao may proseso na kung mga wato kag langit. Okay, Pero kaya paon ka na sa Ginoo. dili mo pakamatay, ha? Dili mo pakamatay, Dili mo ha? suicide. No, ready. Ano lang ba? Ready. Ready lang ba? Ready. Ready. Hmm. Oh, bisan pa sa nahitabo ato kada bag-o lang, viral diri sa tibok Pilipinas, tayog ato, no? Apang utana ready ba ta, no? Pero ang proseso sa kaluwasan mga igsoon mao ang katong gisulti ganin ni Ate Si nga magbasa sa pulong sa Ginoo, magsimba, mangalagad. O kaning atong himo karon, pulong sa Ginoo ni atong isigutan. So, pila lang ka, isa ka oras siguro ni o sobra gamay. Maora na. Actually, ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, nagsuggest ko sa mga kaigsuunan diha sa Miracle Bread is only 15 minutes per day. Para lang ma-incorporate ang pulong sa Ginoo always and always. Every day, 15 minutes. Pero kung hamtong ka na, matured na ka, and then you have a lot of time, actually, it will be divided in one day, 1 hour gid na siya. So, i-divide mo ng 1 hour in every day to read the Word of God. Sa aron ang pulong sa Ginoo, imong ikinabuhi. Nagabasa ba ka sa Word of God, Pastor Bon? Amen yun, no? Amen. Amen, amen. Amen. Dalay ko ng Diyos. Okay nga naman, nga, kung magtuon ta or magbasa ta sa pulong sa Ginoo, sa may benepisyo ani, nga essential may sa tong life. Because the Bible guides and tell us how to become a Christian. Mo ni mong ingon. Ang pulong sa Ginoo mo nay nagtudlo kanato unsaon nga mahimong Kristohanon. O di ba? Good afternoon to Ma'am Jean Mutia Adlawan is watching right now. Hello, Jane. Ang pulong Good sa Ginoo mo nay naghatag kanato og giya para mahimong follower. And then sa diyang mahimo na kang follower, it will also teach us how to follow and obey the Lord Jesus Christ and God every day in our life. Unsa may trabaho sa nagfollow? Unsa may buhaton? Bitaw, Nga unsa follower ban? ka? No, unsa ban? Ikaw gipangutanan ako kay Sige lang kag pangutana sa Oo. kuan, ako'y guide diri. di unsay buhaton follower ka. Okay, butang dia follower. Unsa na sa Bisaya? Sumusunod. Sunod. No, unsa may trabaho? Unsa may buhaton sa follower? Unsa may buhaton igsoon? Okay. Kuan mo diha, comment. Ana po tay pangutana usahay. Unya mo tubag mo at least murag bisag walay mali nato diha. Comment lang. Ato ng assignment sa ilaha. Okay. Well, dili ta karon mag-itemize how to follow. Kay daghan kay nag-steps nga buhaton. We are not here to tell you how to follow, but the Word of God as you read. Sa dagi mo nang basahon, tultulan ka ana niya how to follow. Okay. Na ako'y pangutana undiri karon sa atong mga nag-watch Si karon. Pastor Boy kay Ayaw na si Pastor Boy kay kuan naman na Busy. kuan apostolic ko na. Apo. Oo. Nag-ministry sa Kari apo. si Sister Jane. Hello Sister Jane. Maayong hapon kanimo diha. Mangutana ko sa imo haday, no? Unsay trabaho, unsay buhaton sa followers? Sa nagsunod sa Ginoo, unsa may buhaton? O nagiingon. Simple lang kay na. O nagiingon Jin, masakpan man ta ni Jin, no? Okay. Ana lang ko total di ba ka na mo. Comment lang mo diha, Oh, no? tanan Kaya tubag. pwede rin na natong basahon taod-taod karon. Okay. Okay, the Word of God, which is even important in our earthly life of the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ, sa diyang diri siya sa kalibutan, He obeyed and He followed the Word of God. Number 1 na yun na nga paagi maunang He prayed every day. That is commanded by the Word of God. To pray every day. Mo nang usa ka paagi, Pastor Bon, to follow the Lord, to pray every day. Amen. Good afternoon to Mar Mayo Merinilio Mangadlaw. Ang gibaliktad Oh, ko. asa man na? Is watching right now. Ay, mga Hello, adlaw. Brad. Okay, kay sa mong family, may hapon, Happy New Year. Oh, nasigo na sila sa tago. Okay.
So, Panabo. Atagom? Panabo. Panabo. O, sige. The Word of God sustained Jesus Christ and help Him in times of testing. Sa dihang kanang naay problema nga atong Ginoo sa sa panahon niya diri sa kalibutan, He always rely on the Word of God kay naa man siya sa pagkatawhanon. Nagkatawang tao siya eh. So he needs the Word of God to guide him into all truth. Sa matong nangayo siya nga, Father God, pwede ba nga kining the cup of suffering, katong iyang pag-antos nga mahitabo dito sa krus sa Calvary, pwede ba nga dili ni mo agi sa kuha? Then iya ding gisundan og pulong nga nagingon, but not my word, but your will be done. Oh, ang kabubuton sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo ang matuman siyang kinabuhi. Okay, amen. So the Word of God will help you to obey. Tagom daw sila. Tagatagom lagi. Tagom. Sorry, abi na buwan pa. Number 2, what are the benefits of the Word of God? Number 2, the Word of God is our sustenance. We need to accept this. Unsa man ang sustenance? Mura na siya pagkaon ba? Na kung wala na'y pagkaon, kung wala'y bugas, unsay may tabo sa taong way bugas? Unsay may tabo sa taong way bugas, Pastor Bon? Pasmo. Unsay may tabo sa taong mapasmo? Mabuang. Dili pa. Dili right. Ay lagi ng mga extreme lagi isgutan nato ron. Ikaw gyud, mapasmo. Unya magkasakit, di ba? Unya kung magkasakit ang tao, labi nang di na maulian, di na maayo. Unsay may tabo? Akato na. Unsa? Sa to? Di na maayo niya unsa may mahitabo. Kung mapas mo. Sa to? Unsa may tabo sa tao na pas mo na o nasakit na, di na maulian. Siyempre, mamatay. Mamatay ang tao. Nagkaanak ko da ang tao kung walay pulong sa Ginoo. Mahimo siya magkasakit spiritually. Then, pag magkasakit at siya spiritually, mahimong, kundi siya makabantay nini, di maagapan, mahilayo na siya sa presensya ni Lord, mamatay na siya. No? Spiritually. So, bisag buhi ka pa, mamatay na ka spiritually. And then, kung mamatay na ka physically, mahimo ka ng mahilayo eternally with God dito sa imperno. Balik ko gamay. Issue kay ko ng istorya nimo ba nga katong bisag buhi ka pa, patay ka na. Sa may but-sabutan. So, daghan karon kaayong naglakaw sa dalan nga patay. Ato nang hisgutan next time. Pwede. Pwede kayo na. Ang tao nga walay pagpakabana sa pulong sa Dios, samtang buhi pa, patay na sa tubangan ni Lord. Explain nato na one time, no? Kuya ko yung pangutana ba, no? Bitaw. Daghan kayong namatay karon, daghan ay patay karon nga naglakaw sa dalan. So tinuod na ang ginaingon sa mga salida nga mga zombie. No? Ang tao, patay na bisag buhi pa. Naglakaw-lakaw, naginhawa, nagkaugpan. Pero wala ang Ginoo masindro siyang life, ang tawag ana patay na buhay. Di zombie. Okay, chika pa daw na imong katapad abi. Tanawa daw imong katapad, zombie ba na? Siguro lang inyong tapad diha. Ikaw tanawon ta ka, zombie ka ba? Agoy. Rafaela Sartaguda watching from Katetipan. Hello. Okay. So we need the Word of God to exist, to live by every word that comes from the mouth of God. You will be alive physically and spiritually through the Word of God. Amen? Pinaagi sa pulong sa Ginoo. It is the Word of God that gives the strength to face the realities and difficulties of life. Usay man gud pag ang tao daghang pagkaon, may glawas, labi na kung walay pagpakabana sa Dios, nagpatuyang siyang kaugalingon. No, I do not say nga si Christine Dacera nagpatuyang siyang kaugalingon. Kasagaran di na mangita sa Dios. Ano man, may glawas, daghang kwarta, na ikapalit, no? Pagkaon, so naay priority. daghang amigo, sikat, dakong trabaho, mayong trabaho. So ang priority sa Word of God ulahin na. Kasagaran kanang masakito na. Pero unsa ni giingon ni Pastor Boy, ang ulo nga dili mamatay nagpaabot. Amen gyud ingon si Sister Alona. Ikaw may nagpauso ana tanawan natakdan si Pastor Boy.
kining programaha pinaluyuhan kini sa ulod gandi mamatay. Mao na na ron. Gina. Mao na na ron. Tinuod yun na, Pastor Boy. Tinuod na. Mao na Biblical na, biblical. Pwede ba nga ang patay nga buhi pa mabuhi pag-usab? Ang mga zombie, pwede ba na siya maulian? Oh, at ang sa sunod nga panahon, Wow. atong isgutan na. Okay. Ang word of God hinaut unta nga dili lang ta modul sa Ginoo panahon sa problema, panahon sa pagkinahanglan, which is maayo man na tungod kay ang word of God mutabang man na siya sa ato nga mahimutang lig-on to face the realities and the difficulties of life. So kung wais ka igsuon, ayaw pangitaan lang ang Dios sa panahon sa kalisdanan. Pangitaa siya kanunay sa imong kinabuhi. Amen, Pastor Bon? Kanunay yun. Amen. Sa itawag ani, Sir Alona, baho na ang patay. Okay, basta patay baho gina. No? So una ko ha, ang wala nagpakabana sa pulong sa Ginoo samtang buhi pa, patay na sa atubangan sa Dios. Ang tawag ana, zombie. And the word of God could even spare us from evil and the disasters of life. Tuo ba mo na igsoon? Nga kung himasa ka sa pulong sa Ginoo, pwede nga makalikay ka sa mga dimalas sa imong kinabuhi, sa mga katalagman sa imong kinabuhi. Tama. O tanawa tong nahitabo kay the Sarah case. Wala miabot sa iyang wisdom of God. Dili ka magiyahan sa Holy Spirit ganuman. Wala man ka nagpagiya sa iyang pulong. Walay nakasulti sa iyong naop, tama na ni kay murag delikado ko andap, sig mamatay ko ani, kasi makuyapan ko. Patuyang lang siya nga patuyang, no? Dapat unta nga before sila nga nagalingaw-lingaw, nagampo sila. Bahala na. Oh, Pwede ba na igsuon nga ang ilang trabaho Wala or ang kabalo. atong trabaho mag-inom o ka ng mga makahubog nga ilinon niya mag-opening prayer sa ta. opening prayer pwede kayo na. Ngano man dili. Binuang. Oh. Di na kaganahan Opening mag-pray prayer sa ana, ta. no? Uy. Kay hasta ang kung mag-prayer mo, adi hasta ka di na kaganahan mo inom. Oo. By the way, mo na isa bitaw ka paagi nga before you do anything, mag-travel mo, namoy buhaton, manarbaho mo taga-adlaw, you need to pray. Magpagiya ka sa Espiritu sa Ginoo because the Spirit of God will spare you from disaster. Kato naman ko hitabo agad, ate si, kuan, kaila magito sila Ginoo. No, siyempre, tanang tao, kaila mag-Ginoo. Kaila gito sila Ginoo. Pero kuan ba kanang wala sila kabalo kun unsa on pag-apply prayer. Ano sa mag-prayer or magbasa sa Bible. Wala sila kabalo. Lahi ang tao nga nakahibalo Wato nila. sa Ginoo, lahi pud ang tao nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kaya ang milagro sa Ginoo. Because even the devil, Pastor Bon, even the devil believe in God, but Okay. the devil does not obey the word of God. Oh. Amen? Tama. Una, ang demonyo mo kurog na basta mag-isgot og Ginoo. Dili ka mag-ingon nga nakaila man to sila Ginoo ba o bitaw. Ang demonyo gani nakaila mag Ginoo. I do not say nga mga demonyo sila. Pero lahi ang tao nga nakaila sa Ginoo versus sa tao nga misunod sa pulong sa Dios. Tama pa, Sir Bon? Tama kayo. Tama kayo. Amen. Okay. Therefore, we must pay careful attention to what the Lord is saying to us. If you are reading the Word of God, listen carefully. Ati Chang is watching. Oh, kulbaan tani da. Lisang tani. Kuya, kuya no mangutana ron. Mo nang ginapaabot nato nga kuyaw kayo. Kuyag naong ba? So, one time, as a testimony, itong nagsugod pa ko sa pag-alagad sa Ginoo. There was a time nga diin na kanamo sakay bitaw tag jeep, di ba? Ang atong kamot ipagawas man gyud ni ana, di ba no? Elbows out, elbows in. Ano yun na kay para relax. Now one time the Lord spoke in my mind. Wala ko koy audible voice nga nadunggan pero kasabot lang ko ba nga sulod ang imong kamot. That is the Holy Spirit. Giya to sa Holy Spirit. Ako pod I don't know kung nisunod jud ko or nagpag-iyab ako basta kay bata pa man ko ato. Miana pud ko. Isunod pud ako akong kamot sa sakyanan. Kabalo mo, walay usa ka segundo, mibag-id ang sakyanan, nagbangga sa kilid lang. Didto gyud dapit dulit sa akong gibutangan sa akong kamot. Sukad ato igsuon every time nga mosakay kog jeep,
naanag yun sa akong isip na di yun ako igawas ang akong bukton kung musakay. Kay mauto ang isa sa paagi nga na diyang naminaw ko sa Word of God or sa tingog sa Ginoo, sa giya sa Ginoo, the wisdom of God, nalikay ko sa disgrasya. No? Amen? Dalay ko ng Ginoo. So maminaw pag-ayo. Ang pulong sa Ginoo dili na siya ingon nga doctrine lang nga kanang magisgot og kanang mga about religion. No. The Word of God is way of life. Di ba? Amen man, Ati Cha? Amen daw, matod pa ni Mayo. Mangadlaw. Tama ba? Marnelio. Mangadlaw. Oh, Merinilio. Marinelio. Mangadlaw. Dalay ko ng Dios. Oh, pagsulti na mo, answer ninyo, unsa ang paagi to follow the Word of God? Assignment to ni Jean. kay Jean to, Pastor Bon? Okay. We need to live by the Word of God or otherwise we will perish physically and spiritually. Kung dili daw ka magkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios, mamatay ka. Oh. Physically and spiritually. Aduhag yun. Tuhad yun, no, Pastor Bon? Sa ganitong paagi nga mamatay ta physically, kung wala ta naminaw sa Ginoo, pwede to nimo i-repeat, Pastor Bon? Ito? Niya, spiritually po. Ha? Spiritually? Unsay paagi nga mamatay ka kung wala ka nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo? Number 1, spiritually, buhi ka pa. Buhi pa ka. Basta wala ka naminaw, nagsunod sa pulong sa Ginoo. Nangalagad sa pulong sa Wa ka Ginoo. nangalagad, wa ka nagsunod. You Patay. are already dead in the sight of God. Amen. Whether you are still alive and very tambok, patay ka na sa tubangan sa Ginoo. I do not say ikaw, igsuon, apan sila kato nga wala naminaw o wala nagsunod sa pulong sa Ginoo. Pastora Merly Corsiga is watching. Yeah, good afternoon, Pastora. Happy New Year. And kaning physically nga mamatay, you will perish physically, of course. I do not say nga all, pero kasagaran sama sa naitabo kay Sana all. Dasera, kay Christine Dasera, rest in peace. Nahimong namatay siya sayo tungod kay wala siya or nagpatuyang siya sa iyang lawas nun nga mga buluhaton atong orasa. Wa siya naminaw sa mensahe ni Lord. I don't know kung nakadungog po to siya, pero physically namatay yun siya literally og sayo. Oh, kasayang sa kinabuhi. For us it is written in Hosea 4 verse 6. Sa gingon sa Hosea 4 verse 6, my people are destroyed from the lack of knowledge. Amen. Lack of knowledge. Ang mga tao sa Dios nahimong lalaglag. Naguba ang kinabuhi tungod kay nakulangan sila sa kaalam sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Gimingaw si Pastor Bonnie sa imo, Pastor Boy. Ano, wala ka diri. Wa siya ka istorya. Good PM, nindot ang mensahe, Pastor. Amen. Pwede ka mo join, Pastor Merly, sa itong topic about the Word of God. Otro ko na ko alang sa mga naulahi. Our topic for today is the Word of God. How to have a healthy living in 2021 and beyond. And this is also a biblical review of the Dasera case. Okay. By the way, I would like to give credits to the Mission Venture Ministries for this insight. Ang ilahang website, nagaingon, anytime, anything, anywhere, for Jesus because He is so worthy. Pwede nyo daawon ang ilang website to know more about them and to learn from them more. Mission Venture Ministry. Search lang niyo dito sa Google and mugawas na ang ilang website. Number 3, Pastor Juan. Number 3. The Word of God gives stability in our lives. The Word of God gives stability in our lives. Do you remember Matthew chapter 7 verse 24 to 25? Kainong ka to, Pastor Juan? Katong duha ka balay, duha ka tao nga naghigo, nagbuhat siyang balay. Usa ganito, Pastor Juan? Basahon na to. Ano, taas kay na basahon, no? Sige. Duha ka klaseng tao naghimog balay. Unsa tong klase nga tao? Tukod silang balay sa balas. ug ang isa sa Bato. bato. Unsay tawag sa tao nga nagtukod sa iyang balay sa balas? Buang-buang. Ang buang-buang nga tao.
Ang katong tao nga nagtukod siyang balay sa bato, Bright kayo. ang tawag ato niya wais nga tao, Wise. the wise builder. So when you are building your lives on the word of God, Amen. which is the solid foundation in life, your life will be stable. Amen. Mangutana na po ko. Dagan na yung pangutana. Kamo, mangutana ko sa inyo ha. Dagan nga yung pangutana. Ano mo diribigyan para kami tubag? Unsay buhaton sa tao nga maangko nimo nga himahimo kang wise. Unsa man? Oh. Pangutana na ko na akong tubag. Ina niya pastor po Lisod-lisoron mata nimo. Be, unsa ang karakter o attitude sa tao nga wise? Bitaw, unsa man? Patubag na to na kay Pastor Amerly. Oh. Unsa man daw ang karakter or ilanan sa usa ka wais nga tao. Oh. Okay. So that Matthew chapter 7 verse 24 to 27 talks about the parable of a wise house builder that builds his house, that builds his life on the rock. Okay? On the rock, on the Lord Jesus Christ, on the Word of God. Shanky Plaza. Kinsa man na? Shanky! Oh. Shanky Plaza. Sorry ha, pangkusbon magunin niyo yung Amen. pangalan. Dili na may makaila sa inyo. Bitaw, yun Napay sa mga Shanky. S na ta diri. Hello Shanky, sige lang basig na-open lang niya. Siguro nakaila sa tua or wa sa kaila sa tua. Padayon lang, no Padayon problem. lang. Kani para ni sa tanan. Para sa tanan. Enjoy lang gud Okay. sa panahon sa pandemic, no? Mo ba way trabaho sa bado karon, diri ta mga igsoon, pinaka the best. Amen. Katong mga tawong wise, mao ni sila. The Word of God. That is the foundation, the solid foundation. You know, the Word of God is the Lord Jesus Christ. And if you build your life in the rock, who is the Lord Jesus Christ, who is the Word of God, then your life will be strong, immovable, dili unsa to ilanan sa Dili kanang matarong. balay nga kuan Dili gitukod sa bato ni nigabot sa baha. Ikaw daw explain ba ayo explain. Ha? Unsay dagway sa usa ka balay nga gitukod sa bato. Okay mga igsoon, katong balay nga gitukod Siya sa sa ka bato. kay excuse ako kay. Katong balay nga gitukod sa bato mga igsoon. Hi Kuya Bon. Orek si Chingnay Plaza. Okay, katong balay nga gitukod sa bato. Muabot ang panahon, muabot ang bagyo, muabot ang unos. Unsa pa na nga mga trahedya o tragedy sa kalibutan, magpabilin nagbarog diha sa bato, no? Tungod kay ang bato mao kana si Ginoong Hesukristo. Amen. Pero bato ra may gipa-explain ni pastora ni Ate Shi sa kuha. Kung balas, ayaw na lang tong balas. Kaya ang balas gyud na siya, no? Matumba na siya agiag kuan tubig o baha, hangin, no? O mga igsoon, no? Salamat sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ingon pa si Shanky Plaza to, si Bibi niya, anak ni Bingkay. Okay. Bibi. Si Bibi, anak ni Bingkay Plaza. Okay, may hapon kanimo diya Shanky Plaza. Ug usap-usap mo inyong pangalan god kay dili ang inyong nawong murag gagmay man po kayo di kayo maklaro. Okay. Og padayon ta no sa gisigutan karon ang kining the word of God. Unsa kining word of God? Unsa kanang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi? No kumusta man ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi karon mga igsoon? So magapadayon ta ihatag nato kang atisyon. Isgutan na to gamay ang katong tao bitaw nga nagtukod sa iyang balay sa tawag ko ba to? palas. Okay, again, no judgment here. Ang tanang tao, tungod kay ila man ang kinabuhi, ila man ang kwarta, may katungod sila sa pagkinabuhi, sumala silang gusto. Pero ang pulong sa Ginoo nag-ingon, katong mga tao nga nagpatuyang sa ilang kaugalingon sa kahilayan, inom diri, laag didto, wala gani na hisubay ang ilang kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Kanang mga tawanan na unang mga tao nga nagtukod sa ilang balay sa balas. Mao na usahay
I do not say again nga nagahukom ko ha, pero kasagaran mumubo ang kinabuhi sa tao. Mao gyud na. Tungod kay ang ilang mga kinabuhi, tungod kay ang ilang balay natukod man sa balas. Nga naman ay kung natukod sa bato ang kinabuhi, mo taas ang kinabuhi. May posibilidad. Another pangutana. Stable. Oh, sunod di kayon ato na ay ko asi pangutana ba kay mutaas ang atong topic. Pangutana si Juan si Kuan sani? Siyangki si Anak Bibi ni ni. Bingkay. Iya anak ni Bingkay. Okay, si Princess. Lahi po to si Bibi no. Bibi. Ay, hello Bingkay. Dalaygo ng Dios. Ala sa tanan nga nakadawat og load. Pasalamatin ninyo ang Ginoo ingnon mo. Thank you sa Lord. Okay, welcome gihapon ang katong willing mo share sa ilang blessings, no? Kini man gud ang mga igsuod kuan man gud kanang naa man gud uban nga gusto maminaw pero wala sila load. So siguro maka hatag mo sa inyong ministry through pinaagi sa load. Kung naapod mo i-load ay na lang. Kung mo i-load ay na lang. kung katong mga igsuon nga naa mo ika-load, ayan na magbangayo. Ano, Pero kung magbangayo? nakinahanglan yun load, sige lang kay kami ingnan lang mi sa Ginoo kana siya wala siya load. Amen. O ingnan po mi sa Ginoo kana siya na load. Ayaw nagtaga eh. Dahil na yung mga pre-internet connection sila mga balay, di na ayan, nato tagaan. Sige Okay. kay para na lang po na sa uban. Maka-ministry tanan ba? Okay, thank you Actually, kayo. ang ako lang mahatag nga libre load sa usa ka session is only na pulo lang ka tao. So kabalo ko dili gid mo maapod. Kay limit manggod lang. And then kamo nga nakadawat pod og load. Pasalamatin ninyo ang Ginoo at the same time isulti ninyo sa Ginoo. Kung tinuod jud nga gusto gid mo maminaw sa word of God, ingnon ninyo ang Ginoo, Lord, supply my needs, O God, because I want to listen to the words of God nga ginasulti nila Pastor She. And then gamita ko Ginoo para sa uban. Okay, gamiton ka No? para sa uban through load. That's right. Through load. O, tagaan ka sa Ginoo trabaho nga gwapo, o di ba? Tagaan kag maing lawas, di ka ganana na. Tungod kay nag-share ka sa imong blessing sa uban. Amen. O wala. Dalay ka ng Dios. Ana nang Ginoo. Mao nang mga wise. Mo na ang mga tao nga gitukod ang ilang mga balay sa bato. Okay. Dang bato mo na si Jesus Christ. Si Jesus Christ mo na ang Word of God. Amen. So ang Word of God mao ka na ang makapalig-on sa atong balay. Wow. Amen. Amen. Move on. Number 4. The benefits of the Word of God. Number 4. The Word of God gives us security and an assurance of fulfillment. So daw, ang pulong sa Dios nagahatag kanatog security and assurance nga naay katumanan. Kinsa diri sa inyo ang say tawag ani nagpa-insurance. Unsa may purpose nga nagpa-insured ka? Nagpa-insured ba ka, Pastor Bon? Wala ko insured. Nagpa-insured ka oy katong sa Cebuana Lulier kay Bratura. Katong City Pesos. Ayaw, binuang ba mag Cebuana ba yan eh? Dili na City Pesos. Si kanas Pastor Bon nagpa-insured na siya. God forbid, no, tabunan sa dugo ni Ginoong Hesus. Nganong magpa-insured bang ka? Of course, protection from certain calamity in life, financial, protection, good health. Nya kung God forbid ma-hospital, makapa-hospital ka, no? Naay gitawag og assurance. Now in Mark chapter 13 verse 31, nagaingon didto kung unsa gid kang ngilngig ning word of God, no? Ingon dito that heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Basa, every Pastor Bonnie. Mark 13:31, no? Sa Mark 13:31 unsay giingon dira? Nagaingon dito nga bisan pa ang kalibutan, ang langit, ang mga langit ug ang yuta, mga hanaw rather, but the word of God will never pass away. Mark 13:31. Ang langit ug ang yuta matapos apan ang akong pulong dili gayon mapakyas. Ora. Diba? Kulba kayo, no? Ang langit ug ang yuta matapos. Mahuman ba? Mawala. Apan ang akong pulong dili gayud mapakyas. So matuman ba? Magpabilin. That's Mao na right. siya. So unsay ibot pasabot ana? Matitabo gyud. Napay isa ka verse nga nag-ingon nga tanan daw nga litrat bisan tuldok. Kabalo ba mo nga sa word of God bisan tuldok na ana siya meaning?
Oh. Tama, nanay meaning. Sa meaning kung tuldok ka na sa Ginoo nga atong kinabuhi, lahi na nagbining, di ba no? Away. So ang tanang tuldok, tanan nga litra sa pulong sa Dios naay kahulugan ug kana matud pa matuman na siya igsuon. O di ba dalay ko ng Dios? Naay katumanan ng pulong sa Ginoo. Numbers 23 verse 19. Numbers 23 verse 19 unsay giingon dito, makasalig ta sa pulong sa Dios nganuman dili siya bakakon. Ang Dios mo'y nagsulti sa pulong sa Dios. Numbers. Dito na dapit sa duol ra sa Numerous sa Bisaya. Yeah, Numbers 23 verse 19. Ang tao kung magsulti, kung magsaad, pipila lang maihap lang sa kamot ang musunod or ang matuman o ang mutuman sa iyang mga saad. Tama? Yes. Ikaw igsuon, kung musaad ka, dahil dagang tao, no? Saad, dili tumanon. Hasta pa usay, lagi pastora, lagi. For example, nga saan? Ini. Sige, ikaw klaro di. Ayaw kong sige pangutan. So, saad ko. Usay saad. Naay daghang tao nga nagsaad. Pastor, musimba ko ugma. Ay, kana, mo ni klaro nga saad. No, saad man na. Unya, dili nimo tumanon. So kinsa imong gisaran? Si pastor o ang Ginoo? Mo na giingon nga kasagaran sa tao. Di na ko mudugang istorya. Daghang saad, pero pila ra ka tao ang mutuman. Pero unsay giingon sa Numbers 23 verse 19? Ang Dios dili tawo busa, dili siya mamakak. Bisag diha pa lang kutob na, igo na. Dili siya anak sa tawo busa, dili mausab ang iyang huna-huna. Amen. So sa ara nimo ang Ginoo, dili gina sa malimot. Maadto gina diha igsoon sa utaman. Bisan unsay iyang isaad, buhaton gayon niya, musulti siya og mahimo kini. Nahimo kini. Okay mga igsoon, siguro baka yung tinuod baka na? Yes. Tinuod na. Yes. Ako'y pangutanon nimo nga, tinuod ka na? Ingon sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mao ang Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Sorry to say ang tanan nga dili mo tuo sa pulong sa Dios, mauratong mga tao nga miingon di na tinuod. Okay. Pero alang sa tanan nga matinud-anon nangalagad sa Ginoo ug mosunod sa pulong sa Dios, moingon jud amen. Ang tanang pulong sa Dios matuman buhi. Yun. Amen. Katong wala nagtuman, usa na sila kabuhi pero patay. So we can trust the word of God and His promises and His words with full assurance that He will fulfill what He has promised, because God is not a man nga ang tao mamakak, dili mo tuman siyang saad, pero ang Dios dili tao, dili siya mamakak. Tumanon yun niya ang tanan niyang gisulti. Learn and accept His words and His promises. Andama ang Romans chapter 4 verse 18 to 21. Nindot kay mga igsoon kung ato yung basahon ang tanan nga verse, daghan kaayo na siya og proof. Usbo na ko ang makasiguro lamang nga ang tanang pulong sa Ginoo adunay katumanan. It will give us security and assurance and fulfillment. Mao lamang ang mga tao nga misalig sa pulong sa Dios. Romans 4:18 to 21. Basa. 18. Medyo taas-taas na. Sige lang. 1 taon na lang ni. Okay, Sige. dito og milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya gahom, paglaom nga makaanak pa. Usa But tiguang na si Abraham atong panahon na. tiguang na. Unsa to? Ngayon 80, no? Busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa giingon sa kasulatan, ingon kadaghan sa mga bituon ang imong kaliwat. Hapit na siya mausa. Hapit na siya mausa sa kagatos katuig. Paruha na ba? Hapit na siya 100 years old. Hapit na siya mausa ka gatos katuig. Apan bisag nagkango na siya og si Sara dili. Grabe mo ni. Murag Cebu gini ba Cebu. Bisag nagkango na siya, wala man ang ginagamit ato ng kango des Davao no. Buyaks katubagan na. Kango yak unsa man na, no? Bisag nagkango na siya og si Sara dili na makaanak.
wala siya kawad-ig pagtuo nga makaanak pa sila. Tinuod yun, no? Wala siya kawad-ig paglaom nga matuman gayod ang gisaad sa Dios kaniya. Amen. Kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniya gahom o gidayeg niya ang Dios. So, kung daygon di ay nimo kanunay ang Ginoo, package deal na tanan. 21. Kay gisiguro ay kay nasiguro niya nga ang Dios makahimo gayod sa pagtuman sa iyang gisaad. Dalaygon So, ang saad ni Lord, pulong sa no? Dios. Busa si Abraham gihimong matarong sa Dios tungod sa iyang faith, sa iyang pagtuo. Ang pulong Tama na. Diyan lang. Kay 23 mudagan na. dito, 23 na, no? 21 ran ta gani. Okay, so nakita nato that even Abraham nagkango na. Nagsungkod. Si Sarah po dili na makaanak. Unya giingnan siya sa Ginoo nga ang imong anak, ang imong kaliwat mapareha kadagan sa mga balas sa baybayon. Bituon. Pareha kadagan sa mga bituon sa kalangitan. Imagine mo na kadagan anak. Unya si Abraham wa pay isa ka anak, nagkango na. Kay pila edad ni Abraham? 100 years old. Ug ang iyang asawa giminopos na. Pero nag-ingon si Abraham, wa siya kawadli og paglaom tungod kay nasayod siya nga tumanon gayud sa Dios ang tanan niyang promises. Amen. Pila ba kabuk ang anak ni Abraham? Pila kabuk anak ni Abraham? Ikaw makutapad, Pastor Bon. Kabamo ta ni, kango ko ta ni. Daghan oy. Isa ra kabuok. Oh. Ang anak ni Abraham sa pagtuo, isa lang si Isaac. Pero sa kwan ba? Pero tong nakasala siya, no, sa katong naghimos lang tinawhanon nga paagi para matuman daw kuno ang promesa sa Dios, nakasala si Abraham. Ang unang anak nila mao si Samuel, no. Pero ang anak nga gisaad sa Ginoo, he is the son of faith or the son of the promised seed is Isaac. Isa lang kabuok. Pero karon natuman gyud ang giingon sa Ginoo kay ang tanan nga nagsunod sa Ginoo nahimo usab nga mga kaliwat ni Abraham spiritually and physically perti ng daghana kay didto man sa kaliwat ni Abraham nagsugod ang mga Israelites. O di ba? Kinsa may anak ni Isaac? Di ba si Jacob? Si Jacob gipanganlan Jacob and Esau. Then si Jacob ang gipili sa Ginoo. Then si Jacob mo na ang gipanganlan o gi-change sa Ginoo yang pangalan to Israel. Gusto mo makabalo sa istorya na? You read the book of Genesis. Bisan daig magkango-kango na kaigsuon, bisag mamatay ka pa, nga dili nimo makita ang gi-promise sa Ginoo, basta kay mituo ka, basta kay nag-promise si Lord matuman na. Can you say amen? Okay, magbasa na buta? No? Sige, go. Erika Datuon. Amen, Pastora. Amen, amen. Hello, Ingon ni Erika. Alona. Thank you for watching. Uy, si Dina. Yeah, Dina Patpio from Kuwait. Outside in the Philippines. Alang sa tanan Is watching from Kuwait. naulahi, ako mong suggest nga mubalik gyud mo para makasubay mo sa atong topic. Wapo yung topic. This is a biblical review of the Dasera case. Christine Dasira case. Okay? So kamo pod nga naay mga anak, di ba namoy mga anak? Inyo gid ang maymayan inyong anak. Tinuod na. Para ang inyong mga anak makabaton og taas nga kinabuhi. Kay naman na naguna-una nako. Ang mama ninyo, ang inyong mga anak, kamo ang mga mentor anak nila. Kamo ang gamiton sa Ginoo para mag-guide sa inyong anak. Tinuod nga magtutudlo, teacher. Ang inahan. Okay, number 5, benefits of the Word of God. Kutob lang ta sa 5. 6. Ay, napay 6. Pastor Bon, dalion na 10. Sa ba na ba? Taas na kuan mga ganit 10. 6 na lang nako. Okay, number 5. Kani. The Lord speak to us. The word of God will be spoken to us through His servants, the pastors, the prophets, and the priests. And the Lord will confirm and fulfill what He has spoken through them. Abri ang Isaiah 44 verse 25 to 26. Ako sang pandar ng electric fan kay medyo unsa man yoy kasulti ani igsoon dalaygon ang Ginoo. Isaiah 44 verse 46.
Ang Ginoo sa 44. unang panahon walay Bible. 44. Isaiah 44 verse 25 to 26. Sa unang panahon walay Bible nga printed. So ang Ginoo makikistorya sa una pinaagi sa mga tao nga gitawag Propeta. nila og propeta or servants. Sa ato karong panahon pastor. Pero kuan kay ta bulahan kayo ta kay kanuman karon nga panahon naa na ang printed word, naa na ang internet, isa lang ka pislit. Oh, sayo na kayo. Perteng sayo na. Walay hago. Nya nga di pa ka mobasa sa word of God nga perti nang sayo na. Walay kuskus balungos. Naa sa internet, nasa cellphone, bisan asa lang. Mm. Bantay mo ana igsoon kay isa na sa mga ilanan nga hapit na mobalik ang Ginoo. Pag ang word of God nawali na sa tibuok kalibutan. Bitaw ang mga tao bitaw karon mga igsoon say nag-anam nagkatapol ba? Grabe kayo sa una. Dili Yeah. gud basta-basta ang Yeah, tao ang- makadungog sa word of God sa unang ang pagwali karon kini. Perti daghan na nagwali sa Daghan na nagwali diya sa karon sa- Facebook. Pili lang mo. Nagipasayo na lang ba? Unya ang mga tao burag nginglikay pod. Bala sila. Pero sa walay buhay. labot ang naa karon na dili kamo. Kamo wala mo naglikay kay naminaw man mo. Pero Kamo mga ang tao, mga wise man. naay mga tao basta word of God na gani. Isbog dayon, basta mo tong isbog. Sa Facebook ba, scroll dayon, tapos babaw, pero nagay yaga-yaga. O, dito sila sa Nay TikTok. nag-inom, nay nagyaga-yaga, nay nag medyo sexy, nagubo-hubo. Akan na. Akan na mo tanawon. Talagsara na. I-like pa, i-share pag yun. Di ba Pastor Bonnie no? I-share. O kasulay ko ana, i-share na ko. Una usay ingnon ako sa Pastor Bonnie, ay lagi nag-i-share ba? Kaya yaga ra na. No? Alang sa ako, Exxon, sorry ha kung makaingon mo nga Aron madamay yung uban. boring man ni si Pastor Rashi, oy, boring. Okay raman ang tanaw mo ana, pero ako di igid ko na ako na gina-share sa akong timeline. Kung musabay mo sa kuha, ako magaingon sa inyo, ayaw mog share ana. No, ayaw pag-share ana nganuman. Dili man kana ang pinaka-essential sa kinabuhi sa tao. Tanawa lang, pero labay lang pod. Pero word of God gani, paminawa, i-like, i-share. Okay, amen. Sige, basa. Okay, ingon pa ni Marinelio Mangadlaw, naapod audio Bible. Bitaw. Naapag Ay, yun. sus, grabe. Dili, ang baba na to ba? Dili na ka open-open ha? Minaw ka na lang. Nasa YouTube, Parting audio sayo Bible, na. pero Wa na, sa iyo na. Say tawagan na, pakaon na si Muha. Okay, basa ta. 25 to 26. Opo. No. Ako ang nagpakyas, tama ba? Sa mga Tagna-tagna. tagna sa mga baka kong propeta o mahimong katawanan sa mini nga mga magnanagna. Gilintuan ko. Kuyawa mga Bisaya diri. Yak, gilintuwad ko ang mga gisulti sa mga maalamon. Oh, O gihimo kong walay kapuslanan ang ilang kahibalo. Ako ang naghimo nga mahitabo gayod ang gisulti ko pinaagi sa akong alagad. That is the word of God. O ang plano nga gipadayag ko pinaagi sa akong mga sinugo. Diyan lang tama. Bahin sa Jerusalem. Ako nag-ingon may mupuyo diha kaniya og sa mga siyudad sa Juda. Tukuron sila pag-usab og patindugon ko ang mga nagunob. Dalay ko ng Diyos sa mga pulong. Now, this is what is amazing through the word of God. Many times and oftentimes, the Lord will use ordinary people to share the words of God. Kami, ordinary raman mi, nagpagamit po mi sa Ginoo. But I do not say nga ang mga manggialamon nga mga tao, ang mga dungganon nga mga tao dili gamiton sa Ginoo. Depende lang kung magpagamit pud sila sa Ginoo. Pero sa dihang magpagamit ang mga ordinaryong mga tao sa pagsulti sa pulong sa Ginoo, ginahimo sa Ginoo nga katawanan. Ang mga mini nga manamnagna, ang mga gilintuwad niya, ang mga gisulti sa mga maalamon. Sayunan kana. Nindot na siya hisgutan, mga igsoon. Ako magaingon sa inyo, God spoke through His servant. It was documented in the Bible. And the Lord will make it happen. Whatever He says through His servant, mahitabo yun na. The Lord was with Samuel and the rest of the prophets and ensured
Gisiguro gid niya that none of his words fell to the ground. The words of the Lord will come to pass. The words of the Lord will happen. Can you say amen? Amen. Walay Bible ha, walay printed word. Sulti lang ang tao na minaw sa Ginoo, then isulti ngadto sa mga tao nga naminaw, then it will happen. Karon mga igsoon, sama sa giingon ni Mar Mayo Merinilio Mangadlaw, naapay udyo Bible. Ang kulang na lang yun sa tuwa, maminaw na lang yun. Hallelujah! Therefore, we should expect the confirmation and fulfillment of what the Lord has spoken through us, through His servants and messengers. Usapod kailanan kung ang usa ka mensahero, iya ba sa Dios, mao nga ang tanan isulti sa maong mensahero, or pastor, or servant, or prophet, will happen. Pero kami diri wa man mi nagpadayag og mga butang nga umaabot. Ang among gipadayag kato namang nasulat. So paminaw mo, amen. Maminaw ta. Kami as pastors, as preachers, kami mismo naminaw pod sa among kaugalingon. Because we are also listening to what the Lord is telling through us. Because we are just His mouthpiece. Dili mi exempted. Sa diyang musulti ang pastor sa mensahe sa Ginoo, hasta ang pastor maminaw ana. Amen. Kaya ang pulong sa Ginoo para na sa tanan. Amen. Busa paminaw lang. Paminaw lang. Your godly parents, diri na. Your godly parents, blessed are you kung na kay godly parent. Kung na kay Kristohanon nga ginikanan. Paminawa na sila because your godly parents are also the mouthpiece of God. They are your personal guide and spiritual mentor. Amen? Ang gani nagaingon that home or the family is the first congregation, the first church. Busa kamo nga mga ginikanan, tudluin yung anak para mo taas ang ilang kinabuhi. Di sila masaag sa dalan nga straight. Malikay sila sa kahilayan. Malikay sila sa mga bisyo, sa mga drugs, sa mga pagpatuyang sa kaugalingon. Sama atong nakita nato sa Dasera case, nakita nako dito ang sobrang pagpatuyang sa kaugalingon. Gani mo hinungdan nga nahimong na trigger Ay na-damage. Na-damage ang iyang lawas o nahimong namatay. Erika datoon, amen, pastora. Amen. O amen. Dalaygon ng Dios. So listen to your parents. Kay sila ang number one nga accountable sa imong kinabuhi. You need to listen to your godly parents. Kung imong parent di pa godly, then you listen to your pastor. Paminaw pud mo sa inyong pastor. And then you pray for your parents nga mahimo sila nga godly. 2 Chronicles, nabre na ba? 2 Chronicles 20 verse 20 and 1 Samuel chapter 3 verse 19. Ato lang basahon kadiyot. Actually, mao naman to siyang akong gi-explain. No? 2 Chronicles 20 verse 20 and 1 Samuel 3:19. 20. Sige, basa. Unya sayo sa buntag, miadto sila sa kamingawan sa Tikwa. Og samtang nanglakaw sila, mingon si Josaphat, pamati kamo kanako, katawhan sa Huda og sa Jerusalem. Sali kamo sa Ginoo nga inyong Dios og maglig-on kamo. Tuo kamo sa iyang mga propeta og magbalampuson kamo. Ang mutuo sa iyang mga propeta, ang maminaw sa mga pastor, magmalampuson silang kinabuhi o makabaton sila o hamugaway nga kinabuhi o kinabuhing walay katapusan. Dili man minagabaw sa among kaugalingon, glory to God, amen. Pero ang pastor, no, ang tanan nga mensahero mo nay mugiya sa inyo unsaon makabaton og kinabuhing walay katapusan. Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Of course, mensahero lang ta sa pulong sa Ginoo. Hi, good afternoon to Joel Castro Serenobes og si ito yung asawa. Hi, pastor o pastora. Kisa itong asawa ni Joel? Kat. Ate Kat. Catherine.
Imong mga anak, Ati. mga gwapa, halo. Suroy-suroy pod mo Pag may time. pag may time. Okay, 1 Samuel 3:19. Midako si Samuel og ang Ginoo nag-uban kaniya og walay nakawang sa tanan nga iyang gisulti. Moto ang bersikulo nga nagpamatuod nga si Samuel gikan siyang pagkabatan so siyang pagkadako. Miuban ang Ginoo. Nahimo siyang Kaniya. mensahero sa Ginoo sa tanan niyang gisulti. Wala gi Bible sa una ba? Wala pa'y printed word of God. So siya ang ginagamit sa Ginoo nga mouthpiece. Ug karon gi-record ug atong nabasahan karon. Dalaygo ng pulong sa Ginoo ug kanang tanan matuman sa pulong sa Dios. Okay, number 6. Okay, andama ang Psalm 107 verse 20. Matud pa diri number 6, benepisyo sa Word of God. The Word of God rescue us from danger and destruction. Amen. Ang pulong sa Ginoo sa diyang maminaw ta sama sa akong example ganitong nag-ana ko sa akong kamot, dili lang kana daghan kog mga mensahe sa Ginoo igsoon nga gilikay kuniya personally tabunan sa dugo ni Ginoong Hesus gikan sa mga katalagman. Okay, basa Psalm 107 verse 20. Ay, 170 ay. Usa. Okay, ang pulong sa Ginoo sa diyang maminaw ka, mao ka na ang maglikay kanato sa mga katalagman sa kinabuhi. Literal ha. Not only the eternal damnation in hell. O nang pinakalas. Katalagman. Pero diri sa kalibutan naapoy katalagman nga pwede nimong malikayan kung ikaw mamati sa pulong sa Ginoo. Sige, basa. Wala na sila'y ganang mukaon o magkaduol na sila ilang nagkaduol na sa ilang 20. 20 lang. 18 man to. 20. 20. Tama na. Okay, giayo niya sila pinaagi sa pulong o giluwas gikan sa kamatayon. Una, usbuna ko. Giayon niya sila pinaagi sa pulong o giluwas gikan sa kamatayon. Amen. Naay mga mensahe igsoon nga magtultol kanimo. Ako dili man ko mag-judge ha. Sorry ha, dili ko nag-judge. Pero kung ako ang anak na, no? Ang makig-inom sa gitawag og mga kauban niya lalaki. Siguro tawag na to LGBT sila. Unsa mo na lagi issue din, no? Issue lang ni ha. Di man ko naghukom. Ikaw ra isa babae niya. Pila to ka lalaki ka ba niya? 12. 12 plus na ay 7 pikas room. So daghan kaayo niya siya ra babae. It's a very dangerous area to be with. Nya nakainom ng tanan. Nya tanan hubog. Mo na wa na ta kasabot kung naunsa to nganong namatay si Christine. Mga igsuon kung da ang pulong sa Ginoo, tultulan man ka sa Ginoo nga di na mao ang pagawi. Number 1, dili ka makig-uban ug di nimo kaila. Don't talk to strangers. Number 2, dili ka maglakaw-lakaw. Kani bawal man karon. Di ba stay at home karon? Kato bawal to sa hotel. Bawal niya. Bawal ang walay social distancing, walay face mask. Daghan kay sila Party man to, party. Ay, purti daghan ang nasupak, no? Oh, dagan ang hotel ato mo ay kuan pod igo pod. Mo na nga kung Kristohanon ka, na imong mama magsulti na pa ang word of God, daghan kag likayan o kanang inom-inom, bawal man na, makadaot man na sa lawas. Malipong mo kana. Oo. Mao lagi na giingon, wa man tay labot, magbuot ka, ako maning kwarta, ako maning kinabuhi, o lagi wa man ko nag-istorya para ana nila. Nag-istorya ko para sa mga naay pulong sa Ginoo og mga Kristohanon. Ang inom-inom bawal na, makadaot na, gawas nga gasto nya, palabi nga inom. Oh, hallelujah. Kung wa kay energy anang palabi nga inom, tikuka gyud ka. Mubuto ng imong mga ugat diya og tiyan, di nakakaya sa acid. Naisigutan man. Alcohol di ay. Oh, nasigutan man to. Kato, kung wala gito sa kainom, dili man to mahitabo nga to. Oh, unsa man yung kasulti? Oh, dili to mahitabo kung Sa wala tinuod lang ko kainom. ako'y magsulti, no? Di pa gito niya tayo mamatay. Sa base lang sa yanong nga dagan sa kinabuhi, di pa gito niya tayo mamatay. Pero nahimo lang natihitabo. Kay, you know what? I don't know if you will agree with me, the enemy, the devil, also has the power to cut your lives. Pwede ang demonyo mukuha og kinabuhi sa tao mo, gani mag-ampo ka. So, ang trabaho sa demonyo diya sa John 10:10,
to steal, Oh. to kill, Oh. and to destroy. Oh, mao nang yawa. Pwede nga ang yawa mo patay og tao igsuon. Oh. Una, mag-ingat mo. Amen? Naminaw pa ba mo diha? Wala mo mo iting-tingog. Heart-heart tabi. Heart-heart. Oh, heart-heart. Sama ana, oh, heart-heart. Muna nga magbantay ta. Ang pulong sa Ginoo, magaayo kanimo ug magalikay kanimo gikan sa kamatayon. Siguro, ako laman niya, kasi maka-imagine ko ba, kanagay mamalandong ko, di lang tuyoon. Siya katong panahon sa alas 4 sa buntag, sige na siyag suka. Sige na siyag suka, wag yun siya ka-feel nga murag makuyapan na siya. Or wag siya ka-feel nga lain na iyang paminaw. Siguro kung ako, makaingon jud ko, malisang jud ko ana. Ako magani maglain lang akong paminaw diri bun, lain akong paminaw bun. Tara, So, dapat- dala ko ospital. So dapat to gidalan la dayon. Siya mismo. No, siya mismo Nagsulti. moingon na nga, I'm not feeling well. Go, send me or kuyugi ko sa doktor, gipaabot pa nimong alas 10 sa buntag. Gikan alas 4 hangtod alas 10 sa buntag, dito ra ka sigsuka. Wa gyud igsoon. Mao na tinuod gyud da pastora. Kita na matay No, kaugalingon. pastora from Pastor Merly Siga. Philip Cuenca Mijadas is watching. From kay lagi ko ani amigo kay nako ni. Pastor, maing hapon. God bless. Mo na giingon no igsoon kani ato ra man gyud ni siya nga kuan, biblical review ra man ni. Wa gyud tay paghukom nya, wa putay katungod manghilabot sa kinabuhi sa tao. We respect that. Pero alang kaninyo, unta maminaw mo sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. Kamong Amen. mga anak, inyong mga mama Kristohanon, paminaw mo sa inyong mama, ay mo palabig inom, ay mo palabi og sabong, ay mo palabi og kanang sapa. Dagan kayong palabi, ayo palabi. Pero Pag sa- New Year na taron, Pero- resolution. Pero kini diri ang ani ade karon nga nagtan-aw watching sa tuwa, nag-watch sa tuwa, halos Kristohano ni. Pero at least bisag kari, at least magbantay ta sa atong mga anak. Bantayan nato na inyong mga anak. Amen. Atong mga anak naana karon ang atake sa demonyo sa yawa sa ilahang henerasyon. Nya i-share ninyo ni sa inyong mga friends. Itong mga ginikanan or sig na kay kailang nga young people nga nagpatuyang na ron ba, no? Naiuban gani dili sa pag-inon. Ingon na ama po yung mga Kristohanon ba nga wala kayo nagkinabuhi Kristohanon. Kung di ka kita ilang mama mag-inom og taman sa ginhawa. Muna nga ako sa inyo igsuon. Pabadlong in taon mo, paminaw in taon mo kana kung gusto mo mabuhi og taas diri sa kalibutan. Amen. Ug kinabuhing walay katapusan dito sa langit. Oh. Pinaluyuhan kini sa ulod nga dili mamatay. Okay, dili man ko maghukom ha. Pero sultian ta mo, may gaito no kay for sure kung nakabalo lang dito si Christine nga mamatay na siya. Kung maluluyon man gid ang Dios, for sure nakapanugyan ni siya siyang kaugalingon. Buutan mo po to nga bata. Butan to. Giluwas po to sa Ginoo. Ang Ginoo wala imposible sa Ginoo. Pero unta, dito may tabo. Kung sa pagsugod pa lang, alas 4 pa lang niyo I'm not feeling well. This is not me. Maniguro siya. Maniguro ka, oy. Kamo, ka. pag you are not feeling well, sa to, ingon siyang kauban, heavy breathing na daw, di ka matingala na. Kasi di wala ni lagi desisyonan ato ospital kay basig COVID na pod. Wata kabaluan na, no? Nya na po uban basig sa ilang case. Kay mga dignified man to sila nga mga tao, basig maulaw to sila nga magpa-ospital nga ang rason lang hubog. So na mga yana, no? The pride of life. Hello ma'am Lani Zeda watching from Kabandian. Tama ba, ma'am? Tama ba? Okay, padayon ta kay hapit na tamaw man. The Lord sends andam ang first Samuel. Ano man eh? First Samuel o Isaiah di Isaiah 55:11. Isaiah 55:11. Now the Lord send his words to us in times of crisis and desperation and heals us and delivers us from the grave. He will keep us away from untimely death. Kamong mga bata pa, maayo mog lawas. Dapat di mo mamatay og sayo sa inya na nga paagi. Basta ila masakiton. Ay mga bata dili pa na masakiton. Oh. Ay Namatay lang na sila og nasakit lang na sila sayo tungod kay nagpatuyang. Oh, O, tama. tawag Nagpabaya. Oh, Tanawa tong nagpatuyang. istorya sa usa ka bata. Bata ha, nagdula og games. Nya sobrahan niyang gana, duha ka adlaw way kaon, hutdan og oxygen niyang utok, patay. O
Oh, na-enjoy pa niya iyang kinabuhi. Wa na, patay. Kay nga naman, nagpatuyang sa kaugalingon. And, ang pulong sa Ginoo, i-reveal na either sa imong mga kauban, sa imong ginikanan, or sa pastor, or sa diyang magbasa ka sa Word of God. He will keep you away from untimely death. Dapat di pa ka mamatay, ilikay ka sa Dios, ana. Amen. Muna, bantayan ninyo na ison. Basa, Isaiah 55:11. Ang akong mga pulong usab dili mabalik kanako. Balik. Dili mubalik kanako nga kawang lamang. Tumanon Hinoo niini ang akong tuyo og mulampos gayud kini. Amen. Klaro kayo. The word of the Lord will not return to the Lord empty. Ginoo na gud na. Inigsulti sa Ginoo, importante na. Declaration, no? And He will accomplish what God desire and achieve the purpose for which He has sent it. Therefore, let us receive the word of God and obey it, and we will be delivered from eternal damnation. Amen? Sa tanan nag-amen. God bless. Ayaw lang yung kahadlok ang impyerno igsuon. Kay kung nakoy sermon about ana, ang impyerno mudangat na siya kung unsa imong gibuhat karon nga buhi ka pa. At tangin ninyo na mga igsoon ang akong kuan, ang mensahe na bay tungod ana, the word of God. Usay mga tao magud ginahadlukan lang nila ang impyerno, and then magunahuna na sila at the point of death. At the point of death, baka nang hapit na matay, magdali-dali o ginulsol. I do not promise that, mga igsoon, pero sultihan ta mo, today and tomorrow, kung giunsa nimo na pag kinabuhi ang imong kinabuhi, that will determine your eternal destiny. What you do today will determine your eternal destination. Can you say amen? Amen. Muna atangin ninyo ng mensahe ni Pastor She, may tungod ana grasya sa pulong sa Ginoo. Busa mga igsoon, as a conclusion, this word of God for you will be an encouragement and at the same time a warning from the Lord today. He who has an ear, let him hear the word of God. Sa Bisaya pa nagiyon kini, ang pulong sa Dios nga among gisulti kaninyo karon. Usa kini ka encouragement alang ninyo. Ug usab kini ka warning. Usa nang warning sa Bisaya? Pasidaan, tama ba? Gikan sa Ginoo alang kanimo karon. Amen. Yes. Ang naay dalunggan. Kinsay naay dalunggan dia? Hikapay yung dalunggan be? Pikas, left and right. Kusiya gamay kung nagpabadlo ang dalunggan. Kusiya. Kung wala, ayaw lang pod. Ang naay dalunggan, paminaw, pamati, kay kini mao ang pulong sa Dios. This is the word of God. Can you say amen? Amen. O amen. Ado na may awit diri nga ipadungog sa inyo as we pray. Usa kini kaawit sa among kaubang pastor taga Davao ni siya. Si Pastor Eman Marzon. Gali lang wala ni na kompleto ning upload ani. Anyway, magaduol ta sa Ginoo sa mga pag-ampo igsoon. Iampo ninyo inyong mga anak. Kamo po nga mga ginikanan, you should live by example. Lisod man gud kayo nang mag-istorya lang tas tong mga anak niya, wala na tong kinabuhi ba? Walay power na siya. Luwasa una ang imong kaugalingon before ka makatabang sa uban. That is the principle of the word of God. Amen? Kay kanang airplane, God forbid, kung makrash na, unya naman ay kanang gitawag og kanang hangin dire, Pastor Bono, kanang ana, oxygen. Unsay prinsipyo sa oxygen? Unahag butang ang imong kaugalingon, unya nakamutabang para sa uban. Kay unsaon man yung pagtabang sa uban? Kung ikaw mismo wala kay balo sa dalan, kung ikaw mismo tabanganan, tabangonon. Usa ako magaingon sa imo igsuon. Listen and obey the word of God not only every January in the Bible month celebration, but every day of our lives. Ang salvation in
individual. Unahay mong kaugalingon. That is the word of God. Let us pray. Father God, in the mighty name of Jesus, I pray alang sa tanan Ginoo nga namati karon sa imong pulong, Lord. Nga sila Ginoo magpagiya always kanimo, Ginoo. Sila always, Lord, basa sa imong pulong every day. Sila padayon mga Ginoo nga magatabang kanimo, magayog tabang kanimo, Ginoo. Hallelujah. Blessed be your name. Dalaygon ka, O Dios, dalaygon ka, Ginoo. Takos ka nga pagadaygon, Lord. Takos ka nga pasalamatan ang imong pulong giya sa among kinabuhi. I-bless ang tanan nga namati karon. I may not mention their names individually, but you know them name by name. You know them and their family, their loved ones. I declare long life. Pagkasayang na lang sa kinabuhi, Ginoo. Mga bata pa. Amen. Hallelujah. Mga maayog lawas, pero nga naman nga namatay magsayo. We rebuke the work of the enemy that is destroying the lives of the young people. Pinaagi sa bisyo, inom, alak, kahilayan. Napadiha ang mga buhat sa mga sex. In the mighty name of Jesus, keep us safe from the attack of the evil one, especially the youth, the young people of today's generation, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Ang among mga anak, Lord, isipti ang ilang kinabuhi, ang ilang espiritu. And Lord, I pray ang imong pulong muturok sama sa usa ka tanom, usa ka bini, usa ka lisok nga itanom sa ilang kinabuhi ug kini muturok, mutubo, mamunga ug mamungag daghan. Hallelujah. Amen. Ug kung ikaw mobalik na, Ginoo, or kung ikaw kwao na minimo, Lord, among mubo lang yun nga kinabuhi diri sa kalibutan physically, then make us ready nga mahimo kaming makig-uban kanimo didto sa dapit kay imong giandam alang kanamo, Ginoo. I declare good health, long life, and eternal life in heaven. This is the word of God, and we hear and we listen and we will obey. Thank you, Lord. To God be the glory for all of the things that He has done. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, diri na lang kung tumigson. Hatag ta sa itong mga greetings. Okay,